Dominant Protector. Credit to the author. 6,201-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kuya Linford, huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Buong kumpiyansang tinapik ni Ryan ang kanyang dibdib. Dahil sa kakaunti sa kanila na nagtipon-tipon, napakadali para sa kanila na protektahan ang isa't isa. Ang pangdepensang anting-anting ay maaaring agad na ma-activate, kaya hindi nag-alala si Ryan na hindi siya makaka-react sa tamang oras. Mag-ingat kayong lahat. Lumilinaw na ang amoy. Gayunpaman, tila may halong mahinang amoy ng dugo. Maaaring may panganib. Binaba ng eksperto sa spirit beast ang kanyang boses at lumingon upang magbigay ng babala bago maingat na sumulong. Nakaramdam ng lamig sa puso sina Terence at ang iba pa. Matagal na silang nasa illusionary mist space, pero wala pa silang nararanasang tunay na panganib. Ang kakaiba lang ay ang pagkawala ni na Bradley, Dogen, at dalawa pang spirit beast masters. Ngayon, amoy dugo na ang naamoy nila. Sa wakas ay nakarating na ba sila sa mapanganib na lugar ng illusionary mist space? Dahil sa sitwasyong ito, walang malay na natahimik ang lahat, takot na maistorbo ang pakiramdam ng spirit beast master. Sinubukan din ni Terence na palawakin ang kanyang sariling spirit sense, ngunit habang papalayo siya, lalong lumiliit ang kanyang spirit sense. Kahit maliit lang ito, totoong nangyari. Hindi nagulat si Terence, masaya siya. Muling napigilan ang kanyang espiritu, na nangangahulugang nasa tamang direksyon sila. Hindi na siya natatakot sa panganib ngayon, ngunit nakulong siya sa walang katapusang kulay abong hamog na iyon. Mukhang walang anumang panganib, ngunit ang sitwasyong ito ay parang pagpapakulo ng polaka sa maligamgam na tubig. Kapag sa wakas ay gumanti ka, maaaring hindi na may iligtas ang sitwasyon. Isang pabago-bago. Kahit hindi ito mapigilan, maaaring hindi naman ito masamang bagay. Inaabangan ni Terence ang pagbabago, anuman ang maging resulta, kailangan niyang umasa sa pag-asa at panganib para makawala rito. Magkasama ang panganib at pagkakataon. Panatilihin ninyong kalmado ang lahat. Marahil ay makakaalis na tayo sa malaswang espasyong ito na puno ng ilusyon. Hindi malakas na hinikayat ni Terence ang lahat, ginamit lamang niya ang kanyang boses upang palakasin ang loob ng kanyang mga kasama. Huwag kang mag-alala, boss. Noon pa man ay masigla na ako. Prangkang sagot ni Gusha. Sa pangkalahatan, ang panganib ay nangangahulugan na mayroong laban na dapat labanan. Magiging kakaiba kung hindi siya masaya. Ngumiti lamang si Ramlee at hindi nagsalita. Hanggat natabi niya si Terence, natural na panatag ang loob niya, kaya hindi niya kailangan ang pampalakas ng loob nito. Binigyan ni Terence si Gusha ng malaking thumbs up bilang pagpapakita ng pasasalamat bago bumaling sa nagliliyab na layon. Mayroon ka bang anumang naiintindihan tungkol sa ilusyonaryong espasyong ito? Naitanong na ito ni Terence noong nasa hamog pa sila, ngunit hindi siya binigyan ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon ng mga spirit beast masters. Dahil malapit na silang makaharap ng panganib, ang tanging naiwan niya ay ang malaking leon na apoy. Hindi ko pa talaga naririnig ang tungkol sa ilusyonaryong espasyong ito. Kung hindi, sasabihin ko talaga sa iyo, benefactor. Yumuko ang apoy na leon sa kahihiyan, iniisip na hindi niya matutulungan si Terence sa isang maliit na bagay. Paano niya ito mababayaran? Hiyang-hiya talaga siya. Maaari kang palihim na magtanong tungkol sa impormasyong ito mula sa mga eksperto ng angkan ng mga espiritong hayop. Marahil ay natatakot sila sa aking pagkakakilanlan bilang isang tao, kaya ayaw nilang sabihin ito ng malakas. Kung tatanungin mo sila, ibang-iba ang magiging resulta. Nagpadala si Terence ng mensahe sa leon na apoy, umaasang makakalap ito ng ilang impormasyon para sa kanya. Hindi mahalaga kung anong uri ng impormasyon iyon, kahit na chismis lamang. Mas mabuti na iyon kaysa sa walang alam. Hindi man lang nakapaghanda si Terence sa pagharap sa hindi malamang panganib. Pumayag ang Fire Lion. Siya ang pinakamasayang nakatulong kay Terence. Ang ibang Spirit Beast Masters ay walang magandang relasyon sa kanya, pero nakaraan iyon. Pagkatapos ng karanasang ito ng buhay at kamatayan, natural na mapalapit ang lahat sa kanya. Pakiramdam ng dakilang leon ng apoy ay walang tatangjing magpakitang gila sa kanya kung hihingi siya ng ilang hindi kumpidensyal na impormasyon.
Matapos piliin ang spirit beast na pinakamalapit dito, nagsimulang magtanong-tanong ang Great Fire Lion tungkol sa Illusion Fog Space. Maya-maya, nagbago ito at naging isa pang spirit beast at inulit ang mga kilos at salita nito. Pagkatapos ng komprehensibong pagpili, sinabi nito kay Terence ang mga resulta. Benefactor, wala rin silang masyadong alam tungkol sa illusionary ambon space. Tutal, wala ni isa sa mga pumasok ang nakalabas. Ang kanilang tinatawag na kaalaman ay halos sarili nilang mga haka-haka lamang. Medyo nang hinayang ang Fire Lion. Malinaw na hindi ito ang resultang gusto niya. Bihira para kay Terence na humingi sa kanya ng isang bagay, ngunit walang pag-unlad. Sa halip, siya ang nasa problema. Hindi mahalaga. Totoo man o mali, haka-haka man o kasinungalingan, basta impormasyon lang, ibigay mo lang sa akin. Ako ang mananagot sa pag-iiba ng katotohanan sa kasinungalingan. Lihim na natuwa si Terence. Kinatatakutan niya ang kawalan ng balita. Kung may news now, maganda ang magiging resulta, mabuti man o masama. Oo. Ayon sa mga alamat ng angkan ng mga spirit beast, ang ilusyonaryong espasyong ito na may hamog ay talagang isang lugar kung saan pinipigilan ang isang higanteng halimaw. Ang higanteng halimaw na ito ay napakalakas. Bagamat nakakulong ito, kaya nitong gawing isang malayang espasyong hola. Bukod sa pagprotekta sa sarili, natatakot akong sinusubukan din nitong samantalahin ang pagkakataong dambungin ang enerhiya ng buhay. Sa puntong ito, hindi napigilan ng Great Fire Lion na huminto sandali. Naisip niya ang mga spirit beast na nakulong dito ng hindi mabilang na taon. Malamang, silang lahat ay naging enerhiya ng higanteng halimaw na iyon. Ibig mong sabihin, ang sinaunang halimaw na iyon ay umaasa sa pagpatay upang mapanatili ang buhay nito. O direkta ba niyang ginagamit ang paraan ng paglamo ng buhay upang makakuha ng enerhiya? Hindi alam ni Terence kung totoo ang chismis o hindi, ngunit kung totoo nga, nasa malaking panganib sila. Malamang na iyon ang ibig sabihin nito. Tutal, isa lamang itong alamat, at maraming detalye na hindi mapapatunayan. Hindi man lang nila tayo mabibigyan ng pangkalahatang ideya, kaya maaari na lamang tayong umasa sa ating sariling imahinasyon upang mabawi ito. Nagkibit-balikat ang dakilang leon ng apoy. Ang inaalala niya ngayon ay kung ang amoy ng dugo ay naiwan ba ng mga sinaunang higanteng halimaw. Kung susundin nila ang amoy, baka sila ang maging pagkain nila. Ang malunok ng matandang halimaw sa isang lunok ay isang napakalaking kamatayan. Sabi mo ang illusionary ambon space ay isa lamang hola na nagkukulong sa mga sinaunang halimaw. Medyo kapanipaniwala yan. Sina Bradley at ang iba pa ay inilayo sa atin pagkakapasok nila sa ambon. Pero sa palagay ko ay hindi makatotohanan para sa sinaunang halimaw na palitan ang hola ng sarili nitong espasyo. Kung nagawa nito iyon, matagal na sana nitong iniwan ang illusion fog at bumalik sa Sky Class Island. Kinurot ni Terence ang kanyang baba at nag-isip sandali bago umiling at ipinaliwanag ang kanyang pagsusuri. Tama ka, kapatid na Linford. Kung talagang kontrolado ng sinaunang halimaw na iyon ang illusion fog space, madali para dito ang bumalik sa Sky Class Island. Ang ganitong uri ng pag-iral ay napakalakas noong sinaunang panahon, at kung lilito ito sa panahong ito, walang sinuman sa Sky Class Island ang magiging kalaban nito. Kung gusto nitong gumamit ng pagpatay, paglamon, o iba pang paraan upang makamit ang layunin nito, magiging madali lang ito. Hindi na kailangang magpatuloy pa rito. Tumanggaw si Ryan bilang pagsang-ayon. 6,202. Terence, pwede mo bang sabihin sa team na huminto muna? Kung ang amoy ay galing sa sinaunang halimaw, mapanganib para sa atin na ipagpatuloy ang ating paghahanap. Bihira lang magbuka ng bibig si Ramlee, pero ang mga opinyong ibinahagi niya ay may kaugnayan. Hindi na kailangan yan. Wala pa tayong ibang paraan sa ngayon. Ang magagawa lang natin ay sumugal at tingnan kung may magiging pagbabago. Kahit na makasalubong natin ang isang maalamat na halimaw, hindi pa rin tayo mamamatay. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kamay, sinasabing huwag mag-alala. Hindi tumigil ang mga spirit beast na nakakaalam tungkol sa mga alamat, kaya hindi kailangang mag-alala si Terence. Ang mga alamat ay mga alamat lamang, at hindi maraming tao sa angkan ng mga spirit beast ang maniniwala sa katotohanan. Dahil dito kung bakit ang mga spirit beast na ito ay napakatapang.
Bahagyang tumango si Ramlee at hindi na nagsalita pa. Susuportahan niya ng walang kondisyon ang desisyon ni Terence. Isa pa, may katuturan ang sinabi nito. Ang pananatili sa iisang lugar ay hindi magbabago ng sitwasyon. Makukulong lang sila rito. Mas mabuting makahanap ng mga pagbabago. Hindi mahalaga kung mabuti o masama ito, mas mabuti na ito kaysa dito. Dakilang leon ng apoy, nalaman mo na ba kung ano ang sinaunang higanteng halimaw na iyon? Kung alam ko lang ang tunay nitong anyo, may hahanda ko sana ang aking sarili kahit na makasalubong ko pa ito. Nag-aalala pa rin si Terence tungkol sa alamat ng sinaunang halimaw at umaasang makakakuha ng karagdagang impormasyon. Pasensya na, iyon lang ang nalalaman ko. Wala nang iba pa. Medyo nahiya ang dakilang leon ng apoy, kahit na hindi naman niya kasalanan. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Mabuti na nga at ang dami mo ng tinanong. At least may kutob na tayo at alam nating maaaring may kaharap tayong isang sinaunang higanteng halimaw. Ngumiti si Terence at tinapik ang balikat ng leon. Habang nag-uusap sila, biglang natigilan ang spirit beast na nangunguna sa daan at bumagsak. Sa isang iglap, nawalan ito ng lahat ng senyales ng buhay. Hindi maipaliwanag na namatay ito. Si Terence, na ginagamit ang kanyang spirit sense para obserbahan ang sitwasyon, ay nagulat. Nanindig ang kanyang balahibo, ngunit ang Jade Space ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang babala. Marahil ang panganib ay hindi nakadirekta kay Terence mismo, kaya lumitaw ang sitwasyong ito. Mag-ingat kayong lahat. Tanging paalala ni Terence sa kanya. Hindi niya alam kung nasaan ang kanyang kalaban, kaya wala siyang magagawa. Sa katunayan, hindi na kinailangang magsalita pa ni Terence, naramdaman agad ito ng mga spirit beast sa gilid ng mamatay ang spirit beast na nangunguna. Nasa posisyon na sila ng depensa bago pa man magsalita si Terence, pero malabo na ang paligid at hindi nila alam kung saang direksyon sila magtatanggol. Maaari lamang silang manatiling malapit sa isa't isa at magkatalikuran upang mabawasan ang anggulong kailangan nilang harapin. Napakabilis ng reaksyon ni Ryan. Nang mapansin niyang may mali, agad niyang pinalawak ang pandepensang anting-anting at binalot ang lahat dito. Naapektuhan nito ang hamog sa gitna at lahat ay natapon palabas. Naging malinaw ang paningin ng lahat, kasama na ang katawan ng patay na eksperto sa Spirit Beast. Kapatid na Wang, salamat sa iyong pagsusumikap. Tumango si Terence kay Ryan. Mas ligtas nga talaga kapag nasa paligid siya. Kumaway si Ryan at hindi na nagsalita pa. Sinundan niya si Terence papunta sa katawan ng halimaw at sinimulan itong suriin. Walang anumang halatang pinsala sa katawan ng Spirit Beast, at sinuri ito ni Terence gamit ang kanyang Spirit Sense, at wala siyang nakitang kakaiba. Kuya Linford, may nakikita ka ba? Paano siya namatay? Bahagyang kumunat ang noo ni Ryan. Ang takot ay nagmula sa hindi alam. Ito ay isang emosyon na hindi maiiwasan ng lahat. Isang eksperto ang namatay ng hindi maipaliwanag. Kung hindi niya nga alam kung paano siya namatay, sino ang mag-aakala na papatayin din siya sa parehong paraan? Kahit na may panlaban na anting-anting si Ryan para protektahan siya, hindi siya sigurado kung kaya ng anting-anting na iyon na ipagtanggol ang sarili laban sa kakaibang pag-atake. Napakakakaiba. Walang mga sugat sa katawan niya, at biglaan siyang namatay, pero hindi naman naapektuhan ang mga tao sa paligid niya. Bago ito, wala kaming nakitang kakaiba. Ang pinakamakatwirang paliwanag ay may nangyari sa katawan niya na humantong sa biglaan niyang pagkamatay. Sabi ni Terence habang itinataas ang kanyang ulo para tingnan ang mga spirit beast sa magkabilang gilid ng patay na spirit beast. Wala siyang nakitang kakaiba. Mula sa paraan ng pagkamatay ng katawan, naisip ni Terence na parang kinuha ng kamay ng Soul Reaper ang asensya ng katawan. Gayunpaman, kahit na mukhang patay na ang katawan, mayroon pa rin itong buhay. Hanggat bumalik ang asensya, maaari itong agad na mabuhay muli. Pero ngayon, ang bangkay ng Spirit Beast ay isa na lamang bangkay. Wala na itong kahit isang bakas ng buhay. Hindi na ito ang hitsura noong umalis ang Primordial Spirit sa katawan. Bukod doon, may posibilidad na mamatay dahil sa pagkalason. Walang anumang senyales ng pagkalason sa panlabas na anyo, ngunit alam ni Terence na maraming lason ang maaaring makagawa niyan. Ngayon lang, pinagmasdan niya ang mga espiritong halimaw sa magkabilang panig para tingnan kung mayroon silang anumang sintomas ng pagkalason.
Kung nalason man sila, hindi dapat isa lang ang nalason. Malamang na pareho silang nalason. Namatay siya ng mag-isa. Dapat may proseso, di ba? Umiling si Ryan, alam niyang casual lang ang sinasabi ni Terence. Yumuko si Ramlee. Hindi niya alinana ang kapangitan ng bangkay. Inabot niya ang kanyang mga kamay at tiningnan ang mga talukap ng mata, labi, daliri, at iba pa. Bilang isang mahusay na doktor, hindi mahirap matukoy ang sanhi ng pagkamatay mula sa bangkay. Maya-maya, tumayo si Ramlee, ang kanyang magandang mukha ay napakaseryoso. Hindi alam kung ano ang kanyang natuklasan. Hindi naman sa may problema sa katawan niya, namatay siya dahil sa pagkalason. Gayunpaman, hindi ito isang simpleng kaso ng pagkalason. Medyo komplikado ang sanhi, at hindi pa ako sigurado sa ngayon. Kailangan kong ayusin ang aking mga iniisip. Tumingin si Ramlee kay Terence at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Nagulat ang mga nakapalibot na tao at mga espiritong halimaw. Lahat ay magkakasama sa buong panahon, at dahil nalason ang lalaking ito, malamang na nalason din sila. Gayunpaman, wala silang napansing kakaiba na nagpapakita ng kakilakilabot ng lason na ito. Habang nakatingin sa mga bangkay sa lupa, nakaramdam ang mga natitirang spirit beast ng lamig na dumadaloy sa kanilang mga gulugod. Ang lason na hindi matutuklasan ay maaaring makamatay sa isang iglap kapag ito ay umepekto. Imposible para sa kanila na hindi mag-alala. Kung nalason siya, malamang dahil iyon sa amoy na naamoy niya dati. Napaisip si Terence at naisip niya, sa ating lahat, siya lang ang nakaamoy nito. Siguro iyon ang sanhi ng lason. Kahit na magkakasama tayo at iisa ang hangin na nilalanghap natin, sa tingin ko ang lason ay dapat na nalilipat sa pamamagitan ng amoy. Kung mas maayos ang pangamoy, mas mataas ang posibilidad na malason tayo. Kaya, malaki ang posibilidad na hindi tayo nalason. Bagamat halata ang intensyon ni Terence na pakalmayan ang mga tao, maganda pa rin ang epekto. Mas maganda naman ang itsura ng mga mukha ng mga spirit beast. Akala nila tama si Terence, pero hindi nila alam na sinasabi lang pala niya na kaya niyang ilabas ang lason sa pamamagitan ng amoy. 6,203. Eksperto si Terence pagdating sa paggamit ng lason, pero hindi pa niya naririnig ang ganitong paraan ng pagkalason. Posibleng maipasa ang lason sa hangin, pero ang amoy. Ang amoy ay naipapasa rin sa hangin. Walang dahilan para malason ang mga may mahusay na pangamoy, at ang mga may mahinang pangamoy ay hindi malalason. Kaya bang magkaroon ng ganitong katalinuhan ang lason sa hangin? Kapatid na Linford, ano ang susunod nating gagawin? Nagsimula ng umasa si Ryan sa paghatol ni Terence nang hindi namamalayan. Tutal, wala pa rin siyang karanasan at magugulo ang kanyang isip kapag may nakita siyang kakaiba. Magpatuloy ka. Itinuro ni Terence ang direksyon kung saan sila nanggaling, wala nang balikan ngayon, at ang pananatili rito ay isa lamang paraan para mabuhay. Sa halip na maghintay sa kamatayan, mas gugustuhin pa niyang mamatay at mabuhay. Ang tanging dapat lang nilang alalahanin ay kung mahahanap ba nila ang tamang lugar matapos mawala ang spirit beast na nagdala sa kanila doon. Kung walang gabay, madaling maligaw ang mga tao sa makapal na hamog at mauwi sa pag-ikot-ikot. Walang nagtanong sa mga salita ni Terence. Naniniwala rin ang natitirang mga espiritong hayop na ang pagsunod kay Terence at sa mga tao ang tamang gawin. Kaya, mabilis na naglakbay muli ang grupo, sumulong sa direksyon kung saan sila nanggaling. Tungkol sa kung lilihis ba sila o hindi, hindi na nila kailangang isaalang-alang iyon. Sa puntong ito, kailangan na nilang sumulong kahit na kailangan pa nilang ipikit ang kanilang mga mata. Mabuti na lang at hindi sila nagtagal sa paglalakad sa pagkakataong ito. Sa loob lamang ng ilang segundo, mabilis silang nakaalis sa hamog. Nang lumino ang kanilang paningin, 12 ng mga hindi nakikitang atake ang biglang bumungad. Mabilis na kumurap ang depensang anting-anting ni Ryan at agad na nawasak. Kung hindi lang dahil sa agarang paggana ng mga backup defensive talisman, baka natapos na ang mga ito sa sandaling masira ang defensive layer. Namutla ang mukha ni Ryan. Ang bilis ng paggamit ng mga pangdepensang anting-anting ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sa isang iglap lang, mahigit kalahati ng mga reserba ang naubos. Kung magpapatuloy ito, sigurado siyang mamamatay ang lahat.
Nang dumating ang panganib, hindi na nagmalasakit si Ryan sa lahat at binawasan niya ng kalahati ang saklaw ng depensa ng Pormasayon. Mabuti na lang at may konsensya pa rin siya. Sina Terence, ang dalawa pa, at ang Fire Lion ay nasa loob pa rin ng defensive layer, habang ang iba pang mga Spirit Beast ay ganap na nalantad. Pinili ni Ryan na iwanan ang mga walang kwentang Spirit Beast na ito sa lalong madaling panahon. Kapag naramdaman niyang hindi na niya kayang magtiis pa, maaaring iwan na rin sina Terence at ang iba pa. Ang lakas ng mga di nakikitang pag-ataking iyon ay halos kapantay ng sa unang yugto ng paghahati ng lupa. Kaya naman, ang mga espiritong halimaw na nalantad sa mga pag-atake ay hindi na nakatiis at agad na napatay. Seryoso ang mukha ni Terence, handa siyang iwan ni Ryan, at wala siyang masisisi para dito. Mahirap na para kay Ryan na patuloy silang protektahan sa sitwasyong ito na nagbabanta sa buhay. Kung mas makasarili ang isang tao, mababawasan lang ang depensa hanggang sa katawan. Sa ganitong paraan, hindi lang sila makakatipid sa paggamit ng mga anting-anting, kundi magagamit din nila ang iba bilang panangga. Sa katunayan, nag-aalangan din si Ryan. Hindi niya alam kung dapat ba niyang iwanan si Terence at ang iba pa. Kung mayroon siyang mga talisman, mas tatagal sana siya, ngunit kung siya na lang ang natitira, wala siyang kumpiyansa na makatakas. Dahil sa mga pag-aalalang ito, sa wakas ay nagpasya si Ryan na mabubuhay at mamamatay kasama si Terence at ang iba pa. Hanggat makakatakas siya rito, ang dalawang henyong alchemist na ito ay hindi lamang basta-basta magkakaroon ng utang na loob sa kanya. Iyan ay isang tunay na pagkakaibigang panghabang buhay. Handa na si Ryan na mapunit ng isang di nakikitang atake kapag naubos na ang huling pangdepensang anting-anting at nabasag ang pangdepensang patong. Hindi niya inaasahan na walang mangyayari kahit na ipikit niya ang kanyang mga mata at maghintay ng ilang hininga. Tumigil na ang mga pag-atake. Huminga ng malalim si Terence, pakiramdam niya ay nakaligtas siya sa isang sakuna. Nakaligtas ba tayo? Hindi pa rin makapaniwala si Ryan. Nakaramdam siya ng sobrang pagkahilo kaya hindi siya makapag-isip ng normal. Ang mabilis na pagkonsumo ng mga pangdepensang anting-anting ay nagpatindi sa kaba ni Ryan, at nang masira ang huling depensa, naputol ang kanyang kaba. Bagamat mas matanda si Ryan kay Terence, isa pa rin siyang direktang inapo ng pamilya Wang, at palagi siyang naglilinang sa pamilya. Libu-libong milya ang layo niya kay Terence kung pag-uusapan ang karanasan, at ang pagganap na ito ay medyo maganda na. Lahat ng ito ay salamat kay Kuya Wang sa pagkakataong ito. Kung hindi mo hinarang ang atake, patay na sana tayong lahat. Buong pusong pasasalamat ni Terence, maaaring hindi siya mabubuhay kung wala si Ryan, ngunit ang iba ay may 79% na posibilidad na mamatay. Hindi, iyon ang dapat kong gawin. Ayos lang basta't maayos ang lahat. Bumalik sa kanyang katinoan si Ryan at ikinumpas ang kanyang kamay ng nakangiti. Gayunpaman, malapit na siyang maiyak. Napakaraming talisman ng kanyang defensive array ang dala niya paglabas niya, ngunit naubos niya ang lahat ng iyon ang sabay-sabay. Ano ang gagawin niya pagkatapos nito? Kadalasan, maaaring gumamit ng teleportasyon ang isang tao para maiwasan ang maraming panganib, ngunit malinaw na hindi ito posible rito. Kung ang isang tao ay nag-teleport palabas at umiwas sa panganib ng isang beses, sino ang mag-aakala na direkta silang mahuhulog sa mas mapanganib na sitwasyon kapag lumabas sila? Nasaan si Gusha at ang malaking leon na apoy? Pagkatapos magsalita ni Ryan, napagtanto niyang may 2 taong nawawala sa pinangyarihan. Ang mga lubid na nakatali sa kanila ay nahulog sa lupa. Hindi ko alam. Masyadong kakaiba ang lugar na ito. Kailangan nating maging mas maingat. Umiling si Terence, parang nagsisinungaling siya. Siyempre, sina Gusha at ang dakilang Fire Lion ay pinanatili sa Jade Space. Sila ay isang Sea Beast at Spirit Beast, kaya hindi sila tatanggihan ng Jade Space. Ito ang pinakamahusay na paraan upang iligtas sila. Sayang at hindi nakapasok si Ramlee, kung hindi ay tiyak na ipapapasok siya ni Terence. Naging tapat si Ryan kay Terence, ngunit ang Jade Space ay masyadong mahalaga para sabihin sa kanya ni Terence. Nawala na naman. Kakaiba talaga ang lugar na ito. Brother Linford, ano sa tingin mo ang susunod nating gagawin? Hindi siya pinaghihinalaan ni Ryan. May mga kaso na ng pagkawala ng 2 tauhan at 2 spirit beast ng pamilya Zing dati, kaya mas normal na lang ang pagkawala ni Nagusha at ng dakilang leon ng apoy.
May malaking lawa roon. Tara, tingnan natin. Itinuro ni Terence ang harapan, lumulupot ang kulay abong hamog sa likuran nila, ngunit nahaharangan ito ng isang hindi nakikitang pader. Hindi nila makatawid sa hangganan, at hindi rin naapektuhan ang kanilang paningin. Sa pagtingin dito, ang pader ng hamog ay nasa isang bilog na hugis, marahil ay bumubuo ng isang malaking bilog, at ang sentro nito ay ang malaking lawa sa harap niya. Sa kasamaang palad, hindi makita ni Terence ang hangganan, at ang kanyang espiritu ay napigilan din. Hindi siya makaabot ng masyadong malayo, ngunit mas maganda ito kaysa sa hamog. 6,204. Lumingon si Ryan at tiningnan ang lalaki ng may mapagmatsyag na ekspresyon. Hindi pa niya nawala ng proteksyon ang kanyang pandepensang anting-anting noon, kaya't paulit-ulit niyang ipinaalala sa sarili na mag-ingat. Nanatili silang tatlo sa kanilang pagbabantay at nagsimulang maglakad patungo sa lawa. Hindi ito kalayuan sa pader ng hamog patungo sa tabi ng lawa, mga 200 metro lamang. Ang pandaman ng espiritu ni Terence ay kayang sumaklaw sa 300 metrong radius, kaya't malinaw niyang nakikita ang tabi ng lawa at wala siyang nakitang kakaiba. Gayunpaman, matapos makapasok sa ilusyonaryong espasyo ng hamog, kahit napakaraming espiritong halimaw ang namatay, wala silang natuklasang kakaiba. Kaya naman, hindi ito dahilan para mag-relax. Ang 200 metrong distansya ay inabot ng 7 hanggang 8 minuto para marating ng 3 cultivator, na nasa mahiwagang yugto ng ascension. Kapatid na Linford, hindi mo ba nararamdamang kakaiba ang lawa na ito? Nakatayo si Ryan sa tabi ng lawa at sumilip sa tubig. Hindi pa rin siya mapakali. Oo nga. Tingnan mo ang dalampasigan ng lawa. Walang kahit anong halaman. Puro lupa lang. Karaniwan, laging may mga halamang tumutubo malapit sa pinagmumulan ng tubig. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nangangahulugan lamang na may kakaiba sa lawa na ito. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon at ipinadala ang kanyang espiritu sa tubig. Sa kasamaang palad, ang tubig ng lawa na ito ay may mas matinding paghihigpit sa pandaman ng espiritu. Nawalan si Terence ng kakayahang magpatuloy matapos lumusong ng 10 metro sa lawa. Wala siyang makitang anuman sa lalim na 10 metro, kahit gaano pa kalalim ang lawa. Dapat ba tayong pumunta sa tubig para tumingin o maglakad sa tabi ng lawa? Marahil ay makakahanap tayo ng mga palatandaan. Ang pandaman ni Ramlee ay mas mahina kaysa kay Terence, at napagtanto niyang hindi niya maramdaman ang tubig ng lawa, kaya gusto niyang pumunta sa tubig. Napakalinaw ng kasalukuyang sitwasyon. Tiyak na may mali sa lawa na ito. Kung totoo ang mga alamat ng angkan ng mga espiritong hayop tungkol sa sinaunang higanteng hayop, maaaring ito ang lugar kung saan nakatira ang higanteng hayop. Kung gusto ng isang tao na umalis sa ilusyonaryong espasyo ng hamog, tiyak na hindi niya ito maiiwasan. Tumingin si Terence sa kalmadong ibabaw ng lawa at nagpas siyang tumingin muna sa paligid ng baybayin pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Kung wala ang hamog, maaari man lang nilang malaman ang lupain, at mas magiging kumpiyansa silang lumusong sa tubig kapag mayroon na silang mas marami o mas kaunting impormasyon. Kaya nagsimula silang tatlo na maglakad sa baybayin ng 3 o 4 na hakbang na lang ang layo nila sa baybayin. Sa pagkakataong ito, mas mabilis na silang tatlo. Kaya nilang gumalaw ng 12 metro sa bawat paghinga. Siyempre, hindi ito ang kanilang pinakamabilis na bilis. Upang makayanan ang anumang posibleng pagbabago, silang tatlo ay naglaan ng sapat na lakas. Pagkatapos ng ilang libong metro, muling dumating ang mga di nakikitang pag-atake. Halos hindi masundan ng pandaman ng espiritu ni Terence ang dinarianan ng mga pag-ataking ito, at alam niyang wala ng anumang pangdepensang anting-anting si Ryan. Hindi siya naglakas loob na pigilan at nagpadala ng ilang arko ng kidlat. Bagamat hindi nila nasira ang mga pag-atake, binago nila ang direksyon ng mga pag-atake at nilagpasan ang 3 lalaki. Umatras. Mahinang umungal si Terence at nagpakawala ng isang hugis dragon na 5 elementong may intensyong pumatay, umikot sa kanilang 3 ng napakabilis. Halos hindi ito maituturing na isang uri ng depensa. Hindi nang ahas na bumagal sina Ryan at Ramlee at sinundan nila si Terence ng malapitan.
Sumugod sila ng buong bilis at umatras ng ilang daang metro sa isang iglap. Ang hindi nakikitang atake ay tila may epekto at hindi na sumunod. Kapatid na Linford, lahat ng ito ay salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Hindi napigilan ni Ryan na makaramdam ng takot matapos siyang tumigil. Maaaring mas malakas siya kaysa kay Terence, at ang lakas na kaya niyang ilabas gamit ang mga anting-anting ay higit pa sa kay Terence, ngunit wala siyang gaanong karanasan sa aktwal na pakikipaglaban. Kung hindi dahil kay Terence, malamang ay napatay na siya noon. Natuwa si Ryan na pinili niyang sumama kay Terence noong hawak pa niya ang pangdepensang anting-anting. Walang duda na mamamatay na sana siya kung naubos niya ng mag-isa ang lahat ng anting-anting, pero kahit papaano ay may pag-asa na siya ngayon. Kuya Wang, walang anuman. Maraming beses mo na kaming natulungan. Magkapatid tayo, kaya hindi mo na kailangang magsabi pa. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at pinaikit ang kanyang mga mata, iniabot ang kanyang pandama sa kung saan naganap ang labanan. May natuklasan si Terence mula sa mga nakaraang pag-atake, ang mga hindi nakikitang pag-ataking iyon ay hindi naman talaga di nakikita. Para maging mas tumpak, ang mga ito ay walang anino, hindi nakikita na mata ngunit nahuhuli gamit ang espiritual na pandama. Sigurado si Terence na ang mga ataking iyon ay mga talim na hangin na hugis kalahating buwan na may habang halos kalahating metro. Nabubuo ang mga ito matapos ang matinding pagpiga ng hangin, at napakatalas ng mga ito. Madali nilang mapapatay ang mga practitioner sa ilalim ng yugto ng paglikha ng lupa. Hindi agad natagpuan ni Terence ang pinagmumula ng Half Moon Windblade, kaya gusto niyang gamitin ang kanyang spirit sense para hanapin ito. Kung alam niya lang kung saan ito nanggagaling, mas ligtas siya at hindi na niya kailangang mag-alala na baka tambangan ulit. Kuya Wang, magandang umaga. Maghintay muna kayo rito, pupunta ako roon at titingnan ko. Mag-ingat kayo sa paligid. Wala nang makita si Terence pagkaraan ng ilang sandali, kaya nagpa siya siyang bumalik at tumingin muli. Gusto niyang tumanggap ng ilang pag-atake pa at hanapin ang pinagmumula ng pag-atake. Terence! Mag-ingat ka! Tawag ni Ramley kay Terence, nag-aalangan pa ring magsalita. Sa huli, hindi na ito nagsalita pa. Mapait ang mukha ni Ryan, hindi alam ang sasabihin. Ayaw niyang sumugal si Terence. Hindi naman sa malapit sila, pero sa tingin niya ay hindi niya kayang gawin ang kasing husay ni Terence sa ganitong ilusyonaryong espasyo. Kung may mangyari kay Terence, mamamatay din siya. Pero ngayong gusto ng sumugal ni Terence, hindi na maaaring tumutol si Ryan. Tiyak na may dahilan si Terence sa paggawa ng desisyon, at maaaring ito na ang pinakamahusay na desisyong magagawa niya ngayon. Sa huli, ang tanging masasabi niya lang kay Terence ay maging mas maingat. Ilang arko lamang ng kidlat ang nataman nila, ngunit hindi nila nataman ang huwis-gasuklay na mga talim ng hangin na walang anino. Tiwala si Terence na makakatakas siya ng walang pinsala. Tungkol naman sa paghahanap sa pinagmumulan ng atake, nakasalalay ito sa swerte. Bukod doon, gusto rin ni Terence na subukan kung mayroon nga bang limitasyon sa lugar ng pag-atake. Ilang daang metro ang narating niya sa isang iglap dahil sa sadyang pagbilis ni Terence, at nakarating siya sa lokasyon kung saan siya inatake. Muling bumaba ang mga di nakikitang talim ng hangin, ngunit ang hindi inaasahan ni Terence ay ang bilang ng mga talim ng hangin sa pagkakataong ito ay mas marami kaysa dati. 7 o 8 atake pa lamang ang naranasan ng tatlo noon, ngunit sa pagkakataong ito, si Terence na lamang ang napapaligiran ng daan-daang atake. Marahil ay dahil nakatakas silang tatlo, ngunit ang mga atake kay Terence ay 10 hanggang 20 beses na mas malakas. Dahil sa dami ng mga wind blades, agad na sumuko si Terence sa ideya ng paggamit ng mga lightning arc para hindi matamaan ang atake. Kahit gaano pa siya kamis, marami pang darating na atake, at maaaring hindi ma-miss ang mga wind blades sa pangalawang pagkakataon matapos matamaan, kaya mas mahirap itong harangan. 6,205. Hindi kayang magpakawala si Terence ng napakaraming arko ng kidlat ng sabay-sabay, maliban na lang kung gumamit siya ng parang pagsabog ng kidlat para tamaan ang daan-daang wind blades na naligaw ng landas. Sa kasamaang palad, masyadong mabilis ang mga pag-atake, at huli na para gumamit ng pagsabog ng kidlat.
Hindi niya ito maharangan, kaya tanging pag-iwas na lamang ang nagawa niya. Sa isang kidlat, nakalusot si Terence sa nakapalibot na mga wind blades, at pansamantalang nakaligtas sa kapalaran ng paghiwa-hiwalay. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang suriin ang buong lugar gamit ang kanyang spirit sense, naghahanap ng anumang kahinahinalang lugar. Ang kanyang espiritu ay puno ng daan-daang walang anino na mga talim ng hangin, kaya wala siyang lakas para hanapin kung saan nanggagaling ang mga talim ng hangin. Ngayong sa wakas ay nakahanap na siya ng espasyo, may nahanap na siya. Malapit sa baybayin, may isang maliit na bukol sa lupa, mukhang isang maliit na button kung hindi bibigyang pansin. Ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para suriin ito at napagtanto niyang isa itong maliit na spirit beast. Hindi pa naririnig ni Terence ang tungkol sa spirit beast na ito noon. Nakahiga ito sa lupa, ang kulay ng katawan nito ay humahalo sa lupa. Hindi ito mukhang kakaiba. Matapos mapagtanto na naiwasan ni Terence ang atake, gumalaw ito ng kaunti, at ang mga walang anino na talim ng hangin ay biglang bumalik at muling lumapit kay Terence. Nahulaan ni Terence na ito na ang hangganan nito, kung hindi ay magpapatuloy sana ito hanggang sa masakop nito ang buong lugar. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit maayos sina Ryan at ang iba pa matapos maubos ang kanilang mga talisman sa pagtatanggol. Hindi ito dahil sa maaway ng kabilang panig, kundi dahil naubos na rin ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake at kailangan nilang makabawi. Maliit na bagay. Ang lakas ng loob mo pa ring maging arrogant kahit natuklasan ko na. Ngumiti si Terence at nagpatuloy sa paggamit ng kanyang kidlat. Agad siyang lumitaw sa tabi ng spirit beast at binalot ito ng kanyang spirit sense na whirlpool, kasunod ang hugis dragon na intensyong pumatay. Huwag mong sisihin si Terence sa paggawa ng isang malaking hakbang, isa itong spirit beast na kayang magpakawala ng mga earth formation stage attacks. Bagamat sa paningin ni Terence, nasa mountain opening stage pa lang ito, hindi iyon nakapagpapahinga sa kanya. Ang bilis ng thunder escape technique ay maihahambing sa teleportation. Hindi inaasahan ng spirit beast na matutuklasan ito ng ganito kabilis. Bago pa man ito makareact, ang spiritual awareness na whirlpool ay dumapo na sa ulo nito. Gayunpaman, ang spiritual awareness na whirlpool na sapat para durugin ang primordial spirit ay walang epekto sa spirit beast. Para itong simoy ng hangin, walang iniiwang bakas. Walang bakas ng mga kagamitang pandepensa ng primordial spirit, pero agad siyang nagkaroon ng spiritual awareness sa whirlpool. Maaari kayang may cultivation method sa lugar na ito. O wala talagang primordial spirit ang spirit beast na ito. Nagulat si Terence, pero hindi tumigil ang kanyang mga kamay. Ang hugis dragon na killing intent ay dumapo sa katawan ng spirit beast. Ang espiritong halimaw, na hindi gumagalaw sa ilalim ng alimpuyo ng espiritual na kamalayan, ay biglang nagpakawala ng isang matinis na sigaw. Sa isang iglap, ang mga buto at laman nito ay naghiwalay, at ang dugo ay tumalsik. Kung ikukumpara sa malakas na atake, ang depensa nito ay talagang hindi karapat-dapat banggitin. Naisip ni Terence na napakalakas ng katawan ng spirit beast, kaya partikular niyang pinataas ang 5 elements killing intent ng dragon. Hindi niya akalang magiging abo ang spirit beast sa isang galaw lang. Nakakailang ito. Gusto itong hulihin ni Terence ng buhay para sa pagtatanong, ngunit ngayon ay mahirap na itong mahanap kahit ang bibig nito sa tambak ng karne. Dapat niyang sagutin ang sarili niyang mga tanong. Sa pagkamatay ng spirit beast, ang daan-daang nakakatakot at walang anino na mga talim ng hangin ay biglang nawala ng kontrol at nagkalat sa ere, hindi na nagbabanta. Hindi naglakas loob si Terence na ibaba ang kanyang pagbabantay, ang kanyang spirit sense ay nababalot pa rin ng takot na may iba pang mga spirit beast na nagtatago sa malapit at naghahandang umatake. Bagamat nahulaan niya na dapat ay iisa lamang ang spirit beast na tulad nito sa lugar na ito, mainam na laging mag-ingat. Napakakaunti ng impormasyon, at normal lang na magkamali. Nang makitang nakatayo si Terence, nahulaan ni Ryan at Ramlee na tapos na ang labanan at tumakbo palapit. Kuya Linford, ano ang pinatay mo? Hindi na kailangang mag-teleport ni Ryan, sapat ang bilis niya para makarating sa tabi ni Terence sa isang kisap mata, habang sinusuri ang tambak ng giniling na karne ng may pagtataka. Isa itong spirit beast.
Ang kulay ng katawan nito ay halos kapareho ng lupa sa tabi ng lawa, kaya mahirap itong hanapin. Ang lakas nito ay dapat nasa kalagitnaan ng panimulang yugto, ngunit ang nag-iisang atake nito ay umabot na sa maagang yugto ng Earth-splitting realm. Gayunpaman, ang depensa nito ay napakahina. Lalo na ang mga spirit beast na kasing level, mas mahina ito kaysa sa mga ordinaryong taong cultivator sa maagang yugto ng Mountain-splitting realm. Walang itinago si Terence at sinabi kay Ryan ang kanyang nakita. Gamit ang lakas ni Ryan, madali niyang mapapatay ang ganitong uri ng spirit beast kung mahahanap niya ito. Kahit walang pangdepensang anting-anting si Ryan, kaya pa rin niyang mag-teleport at mabuhay. Terence, kusang nagbabago ang kulay ng katawan ng bagay na ito, hindi ito ganap na kulay ng lupa. Huwag kang maging pabaya. Sumunod si Ramlee at narinig ang mga salita ni Terence, ngunit pagkatapos makita ang tambak ng karne, agad siyang nag-iba ng opinyon. Nakakapag-iba ba ng kulay? Parang Hanyango. Kumurap si Terence, hindi niya iyon napansin. Matapos makinig sa sinabi ni Ramlee, tiningnan niya ang balat sa tambak ng giniling na karne, nag-iba na ang kulay, at hindi na ito katulad ng lupa sa tabi ng lawa. Kung itututok niya ang lahat ng kanyang atensyon sa lupa sa tabi ng lawa, maaaring atakihin siyang muli. Ang ganitong uri ng spirit beast na kayang magpalit ng balat ayon sa nakapalibot na kapaligiran ay talagang mahirap bantayan, lalo na't kaya nilang itago ng perpekto ang kanilang aura. Talagang natural silang mga assassin. Tulad ng inaasahan. Kapag sumulong tayo, dapat nating bigyang pansin ang mga nakausling bagay sa paligid. Huwag nating maliitin ang maliliit na bagay na ito, hindi maliit ang kanilang kabagsikan. Tumango si Terence kay Ram at sinuri gamit ang kanyang spirit sense ng ilang beses pa. Matapos matiyak na walang ibang spirit beast dito, sinabihan niya ang dalawa na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Noong una kami pumasok, inatake kami sa parehong paraan. Dapat ay may katulad na spirit beast doon. Pagkatapos ng ilang libong metro, inatake kami ng pangalawang spirit beast. Sa madaling salita, ang ilang libong metrong ito ang aktibong lugar ng unang spirit beast. Dapat ay naghihintay sa amin ang pangalawang spirit beast sa gilid ng aktibong lugar nito. Kung hindi sana ito sumuko sa paghabol sa amin noong umatras kami. Sinuri ni Terence ang sitwasyon kasama ang dalawa habang naglalakad sila. Kung tama sila, dapat ay ligtas na sila sa ngayon. Kailangan nilang maglakad ng kahit ilang libong metro bago sila makapasok sa teritoryo ng susunod na spirit beast. Terence, sinabi mo na ang mga espiritong halimaw na ito ay pawang magkakauri, kaya bakit kailangan nilang maghiwalay sa iba't ibang rehiyon? Kung magsasama-sama sila at aatake sa atin ng sabay-sabay, natatakot akong mapatay nila tayo agad, di ba? Sumangayon din si Ramlee. May ilang bagay na kailangang pag-usapan upang maalis ang mga blind spot ng pag-iisip. 6,206. Kapatid na Linford, maaari kayang ang mga bagay na ito ay nilikha ng sinaunang halimaw. Ang bawat rehiyon ay talagang bantay ng rehiyong ito. May kanya-kanyang iniisip din si Ryan, at may katuturan ang sinabi niya. Napakamakatwiran ang sinabi ni Kuya Wang. Kung ang mga espiritong halimaw na ito ay talagang mga gwardya, nasa malaking problema tayo. Napatay ko ang isa sa mga gwardya, at natatakot ako na mas maraming gwardya ang darating para sumuporta sa atin sa lalong madaling panahon. Sana ay hindi ganito ang mga bagay-bagay, nakangiting sabi ni Terence bago nagbago ang kanyang mukha. Maraming beses na ganito ang mga bagay-bagay, hindi nagkakatoto ang mabuti, at nagkakatoto ang masama. Tulad ng sinabi niyang mas marami pang darating na mga espiritong halimaw, mas lalo pang natutukoy ni Terence ang kanyang espiritong pandama. Ngayon, ang saklaw ng kanyang banal na pandama ay wala pang 300 metro, kaya nang matagpuan niya ang grupo ng mga espiritong hayop, natural lamang na nasa loob siya ng 300 metro. Para sa mga espiritong hayop sa yugto ng pagbubukas ng bundok, ang distansyang ito ay maaaring marating sa isang iglap. Hindi ito naging problema. Ang pinakamasama ay sa pagkakataong ito, napapalibutan na silang tatlo. Hindi lang ang ilan sa harap nila, kundi mayroon ding ilan sa likod at sa mga gilid.
Hindi sila malinaw na makikita ng mata, ngunit natutukoy ng kanilang banal na pandama ang kanilang mga galaw. Kung pag-uusapan ang bilang, dapat ay mahigit 800 sila. Saan sila biglang nanggaling? Lamusong kaagad sa tubig. Mabilis na nagdesisyon si Terence at hinaila si Ramlee papunta sa nag-iisang butas. Tila walang matibay na depensa ang mga spirit beast na ito, at isang pagsabog ng thunder ay maaaring pumatay sa kanilang lahat, ngunit hindi nang ahas si Terence na sumugal. Masyadong malakas ang mga maliliit na ataking ito, at ang isa sa kanila ay kayang magpakawala ng hanggang 100 shadowless wind blades. 800 sa kanila ay nasa humigit kumulang 80 hanggang 70,000 shadowless wind blades. Sa napakaliit na lugar, ang bilang na ito ay sumasakop sa halos lahat ng mga ito. Gaano man kalakas ang pagsabog ng thunder, hindi nito kayang basagin ang siksik na grupo ng mga wind blades. Tutal, bawat wind blade ay wind blade. Pareho silang nasa unang yugto ng paghahati ng lupa. Ang pagtakas gamit ang kidlat at pag-teleport ay tunay ngang nakapagliligtas ng buhay, ngunit sa harap ng ganitong matinding pag-atake, hanggat hindi sila umaalis sa lugar, walang duda na mamamatay sila. Bukod pa rito, kailangang siguraduhin ni Terence ang kaligtasan ni Ramlee, kaya kahit alam niyang mapanganib ang pagtalon sa tubig, wala na siyang ibang pagpipilian. Gustong umiyak ni Ryan pero wala siyang maiiyak. Malinaw na mayroon siyang talisman sa teleportasyon, pero hindi niya ito ma-activate dito. Magagamit lamang ito bilang dekora sayon. Kung makakabalik lang siya, tiyak na makakausap niya ng maayos ang mga matatanda sa kanyang pamilya. Hindi ba nila magagawang mas maaasahan ang ganitong uri ng bagay na nagel iligtas buhay? Pagkagalaw nilang tatlo, hindi mabilang na walang anino na mga daluyong ng hangin ang lumipad. Mabuti na lang at 2 hakbang na lang ang layo nila sa lawa. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagbagsak, lumubog na sila sa lawa at mabilis na lumubog. Ang mga walang anino na talim ng hangin ay sumunod ng malapit sa likuran, binasag ang ibabaw ng tubig at tumama sa lawa, ngunit wala silang nagawa kay Terence at sa dalawa pa. Ang mga talim ng hangin na ito ay 5 metro lamang ang lalim sa tubig at hindi na makakarating pa. Hinaila ni Terence si Ramlee at lumangoy ng paalang ng 9 na metro sa ilalim ng tubig kasama si Ryan. Dati, ang kanyang espiritu ay nakakakita lamang ng 10 metro sa ilalim ng tubig kaya hindi siya nang ahas na lumalim ng higit sa 9 na metro. Upang maiwasan ang mga pag-atake mula sa likuran, ang paggalaw ng paalang ay isang napakatalinong pagpili. Nang mapagtanto niyang ang walang anino na talim ng hangin ay hindi kayang umabot ng higit sa 5 metro ang lalim, agad niyang ikinumpas ang kanyang kamay upang hudyat kay Ryan na huminto. Ang lawa ay puno rin ng kakaibang kapaligiran, kaya mas mabuting manatiling kalmado muna. Tumango si Ryan habang nasa tubig at sinubukang pigilan ang sarili. Gayunpaman, biglang hinaila ang kanyang katawan ng isang napakalaking puwersa, at hindi siya makapagpigil. Sumipa siya ng malakas patungo sa gitna ng lawa. Nabigla sina Terence at Ramlee, at naramdaman din nila ang malakas na puwersa ng paghila, at hindi nila maiwasang sundan si Ryan. Kung bibitawan niya si Ram, maaaring magamit ni Terence ang kanyang kilos na parang kidlat at mga pakpak na parang multo para labanan ang puwersang humihila, ngunit malinaw na hindi niya iyon gagawin kahit na mapatay pa siya. Bukod dito, itinuturing na niya si Ryan bilang isang kaibigan, at natural lang, hindi niya maaaring basta na lang panoorin itong mapunta sa panganib. Walang magawa, sumabay na lang si Terence sa agos, sumuko na sa paglaban at sumunod kay Ryan kasama si Ramlee. Mabuti na lang at nasa paningin niya pa rin silang tatlo at walang panganib na magkahiwalay. Hindi nila alam kung gaano na sila katagal hinaila sa tubig. Nang sa wakas ay tumigil na silang tatlo, nakaramdam sila ng pagkahilo at hindi nila matukoy ang pagkakaiba ng hilaga at timog. Maya-maya, medyo nagising na sila. Napakabihira. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakakita ako ng isang batang lalaking pumunta sa illusionary mist space. Gumaan na ang pakiramdam nilang tatlo, ngunit bago pa sila makalingon sa paligid, nakarinig sila ng isang dumadagendong na boses. Hindi namamalayang inilabas ni Terence ang kanyang spirit sense at napagtanto na tila nasa ilalim ng lawa silang tatlo.
May kurtina ng tubig sa ibabaw ng kanilang mga ulo, ngunit nahaharangan ito ng paghihigpit, na naging dahilan upang ang ilalim ng lawa ay maging isang malaking espasyong walang tubig. Ang malaking espasyong ito ay halos puno ng isang napakalaking nilalang na parang poloka. Ang poloka ang kakasalita lang. Hindi nakapagsalita si Terence habang tumangala sa palakang kasing laki ng bundok. Ito ba ang maalamat na sinaunang halimaw? Napakalaki nito, ngunit tila hindi ito akma sa pamantayan ng isang halimaw. Munting tao, hindi naman masama ang lakas ng iyong kamalayan sa kaluluwa. Hindi madaling magkaroon ng ganito kalakas na espiritual na pakiramdam sa ilalim ng ganitong lakas. Patuloy na umungal at nagsalita ang higanteng poloka na naging dahilan upang mag-ugong ang eardrums ng tatlong tao. Hindi sinabi ng poloka kung kaninong espiritual na pandama ang malakas, at inakala ng tatlo na sila mismo ang tinutukoy nito. Hindi na kailangang banggitin si Terence, at ang espiritual na pandama ni Ramlee ay medyo malakas din. Bukod kay Terence, ang mga ordinaryong cultivator sa yugto ng mundo ay maaaring walang mas malakas na espiritual na pandama kaysa sa kanya. Si Ryan ay isang pamilya ng mga sinaunang anting-anting, kaya alam na alam niya ang kahalagahan ng banal na pandama. Sa makatuwid, sinimulan na niyang linangin ang banal na pandama bago pa man siya pumasok sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Sa mga may parehong ranggo, ang banal na pandama ay talagang napakalakas. Sa kasamaang palad, inakala niya na ang kanyang banal na pandama ang pinakamalakas sa kanilang tatlo, ngunit hindi niya alam na nakatagpo na niya ang dalawang kakatwang nilalang. Hindi lamang siya ang pinakamalakas, kundi siya rin ang pinakamahina sa tatlo. Senior, pwede mo bang hinaan ang boses mo? Itinaas ni Terence ang kanyang ulo ng may mapait na mukha. Mahirap tanggapin ang ganitong klase ng boses na parang kay Thunder. Nabigla si Ryan. Isa itong sinaunang halimaw. Angkop ba talagang kausapin ang isang nilalang na kayang gawing abo ang mga ito sa pamamagitan lamang ng isang casual na paghinga? Hahaha, ang tapang naman nitong maliit na poloka. Hindi masama, hindi masama. Tumawa ng malakas ang higanteng poloka, at ang buong espasyo sa ilalim ng lawa ay napuno ng kulog. Nag-aalala si Terence na baka gumuho ang hadlang sa ilalim ng lawa. Maririnig ang malutong na kalansing ng mga kadena sa gitna ng tawa ng higanteng poloka. Noon lamang napansin ni na Terence at ng iba pa na may dalawang higanteng itim na kadena na nakatusok sa katawan ng poloka. Ang isang dulo ay nasa lupa, at ang kabilang dulo ay nasa lawa. Hindi nila alam kung nasaan ang dulo. 6,207. Kapag ito ay tahimik, ang itim na kadena ay hindi gaanong kapansin-pansin dahil sa kakulangan ng liwanag. Gayunpaman, nang gumalaw ang higanteng poloka, naging sanhi ito ng marahas na pag-ugoy ng kadena. Ang alitan sa katawan nito ay nagpapasakit sa mga ngipin ng mga tao, at masakit itong pakinggan, ngunit tila sanay na ito. Parang totoo ang alamat. Ito ang kulungang nagkukulong dito. Sabi ni Terence kina Ryan at Ramlee, nanginginig ang puso. Ang katotohanang ang palakang ito ay maaari pa ring magdulot ng gulo sa ganitong sitwasyon ay nangangahulugan na tiyak na hindi ito isang mabuting tao. Gayunpaman, palaging may mga pagkakataon sa panahon ng krisis. Maaari itong magbukas ng puwang sa pagitan ng illusionary fog space at ng Sky Order Island, kaya natural nitong mapalayas sila. Ang problema ngayon ay kung paano papayag ang poloka na umalis sila sa illusionary fog space. Bata, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang ng malakas. Hindi mo kailangang gumamit ng ganyang kasopistikong boses. Sa tingin mo ba ay mahina ang tenga ko at hindi kita marinig? Nagpatuloy sa pagsasalita ang higanteng poloka, at natigilan si Terence. Ito ang unang pagkakataon na may nakarinig sa boses niya, at malinaw na kakaiba ang boses ng poloka. Senior, pwede mo bang hinaan ang boses mo? Hindi kaya ng tenga ko. Muling tinaasan ni Terence ang boses niya. Hindi sila agad napatay ng poloka, kaya wala itong pakialam sa maliit na kawalang galang na ito. Sige, tutuperin ko ang mga kahilingan mo. Dahil doon, mabilis na lumiit ang katawan ng higanteng poloka. Kasing laki yon ng isang burol noon, ngunit sa isang iglap, lumiit ito kasing laki ni na Terence at ng iba pa. Ang dalawang itim na kadena ay sabay ding lumiit, at naging mga cade ng tatlong daliri ang kapal.
Mga bata, sapat na ba ito? Gumugol ako ng maraming enerhiya para maging ganito. Kahit kainin ko pa kayong tatlo, hindi ko na ito mababawi. Hindi ba ninyo ako dapat bigyan ng kabayaran? Ang higanteng pulaka ay naging isang malaking pulaka, at sa wakas ay nakapagsalita na ito ng normal. Hindi na masakit ang mga tainga ni Terence. Senior, teritoryo ninyo ito. Ano ang maibabayad namin sa inyo? O mayroon ba kaming maitutulong kay Senior? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence, tila ayaw patayin ng pulaka ang tatlo, kaya maaaring may pagkakataon silang umalis sa lugar na ito. Nakakatuwang makipag-usap sa matatalinong tao. Malaking tulong talaga kayo sa akin. Humagalpak ng tawa ang malaking pulaka, at may bahid ng katusuhan sa mukha nito. Ang matandang lalaking nabuhay ng napakaraming taon ay talagang hindi madaling pakisamahan. May magagawa ba kami para sa iyo, Senior? Hanggat kaya namin, hindi kami tatanggi. Tinapik ni Terence ang kanyang dibdib habang nangangako siya ang magdedesisyon kung kaya niya o hindi. Tiyak na magagawa mo iyan. Maaaring hindi makatulong ang mga batang galing sa angkan ng mga espiritong hayop, pero malamang nahanda rin ang mga kaibigan ko mula sa angkan ng tao. Napakasimple lang ng gusto kong gawin mo. Paano iyon? Hindi naman mahirap, di ba? Tumingin ang malaking pulaka sa kanilang tatlo at ngumiti ng may kabaitan. Natigilan si Terence, hindi naman mahirap. Pakiusap, hindi lang ito medyo mahirap, ha? Senior, hindi ba't minamaliit mo kami? Maraming eksperto ang Spirit Beast Clan. Ang pinakamahina sa 4 na dakilang elder ay nasa Sea Rift stage. Natatakot ako na kahit ang pinakamakapangyarihan ay may mga antas ng cultivation na mas mataas kaysa sa Sea Rift stage. Huwag na nating pag-usapan kung mahahanap natin ito o hindi. Kahit na mahahanap natin ito, sa tingin mo ba ay tayo, na nasa pinakasimulang yugto ng bundok, ay may pagkakataon talagang basagin ang selyo? Gustong-gusto talagang makalabas ni Terence, ngunit hindi basta-basta hihingi ng garantiya ang pulaka para sa isang bagay na tulad nito, ayaw nitong magkaroon ng ilang katawa-tawang paghihigpit dito. Isa pa, pinahahalagahan ni Terence ang mga pangako. Kapag nangako na siya sa malaking pulaka, kahit walang mga paghihigpit, gagawin niya ang lahat para matupad ang kanyang pangako. Ayaw niyang gumawa ng mga pangakong imposible. Huwag kang mag-alala. Hinihiling ko sa iyo na gawin mo iyan, kaya syempre bibigyan kita ng pagkakataong magtagumpay. Kayo ay mga taong tagapagsaka na bihirang pumunta rito sa loob ng libu-libong taon. Hindi ko kayo hahayaang mamatay ng walang kabuluhan. Tumawa ang pulaka, tila nasa magandang kalooban. Alam nitong hindi matatanggihan nilang tatlo ang kondisyong ito. Kung pumayag sila, maaari pa rin silang bumalik. Kung hindi sila pumayag, mamamatay silang tatlo rito. Gaano man kadelikado ang pumunta sa angkan ng mga espiritong hayop para sirain ang selyo, kahit paano ay mayroon pa rin silang 70% na pagkakataong mabuhay. Kung mananatili sila, tiyak na mamamatay sila. Kailangan pa bang itanong kung ano ang pipiliin? Senior, bakit hindi mo sabihin sa amin kung paano tayo magkakaroon ng pagkakataong magtagumpay? Kung sa tingin namin ay magagawa, maaari naming sumang-ayon sa iyong kahilingan. Alam ni Terence na hindi niya ito maaaring tanggihan, kaya nagpasya siyang makinig sa sasabihin ng pulaka. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon mayroon ka sa angkan ng mga espiritong hayop, pero hindi iyon mahalaga. Basta't pumapayag ka, tutulungan kitang itago ang iyong aura at magbagong anyo bilang mga ordinaryong espiritong hayop. Kapag nahanap mo na ang lugar ng selyo, gamitin mo ang bagay na ibinigay ko sa iyo para basagin ang selyo. Simple lang, di ba? Hindi mo kailangang mag-alala na magpapadala ang angkan ng mga espiritong hayop ng kahit sinong eksperto para harapin ka. Natural lang na bibigyan kita ng isang nakapagliligtas buhay na trump card. Kung makakasalubong mo ang isa o dalawang eksperto sa yugto ng paghahati ng dagat, hindi mo kailangang mag-alala. Posible pa nga silang patayin ng direkta. Medyo mayabang ang ekspresyon ng malaking pulaka. Dahil sa lakas nito, talagang minamaliit nito ang mga eksperto ng angkan ng mga espiritong hayop sa yugto ng Sea Rift.
Kung makakaahon ito sa sitwasyong ito, tiyak na malilipol ang mga matataas na miyembro ng kasalukuyang angkan ng mga espiritong halimaw. Siyempre, ito ang naisip ng malaking Polaka. Kung tungkol sa kung totoo ito, mahirap sabihin. Halimbawa, naisip ni Terence na ang lakas ng Polaka ay malamang na bumagsak matapos mahuli ng maraming taon. Maaaring hindi na nito kayang manalo laban sa ibong Vermilion, lalo na sa isang labanan ng grupo. Mukhang maganda iyan. Maaari mo bang ipaalam muna sa amin kung ano ang tinatawag mong trump card? Hindi agad sumang-ayon si Terence, at hindi rin nagsalita sina Ramlee at Ryan. Ipinaubaya na nila ang lahat kay Terence. Tumango ang malaking Polaka, ibinuka ang bibig, at inilabas ang mahaba at pulang dila. Bumukas ang dulo ng nakarolyong dila, at ibinunyag ang isang itim na kahon na bato sa loob. Sa totoo lang, nakaramdam ng pagkasuklam si Terence nang makita niya ang likidong tumutulo sa kahon na bato. Kung ganito rin siya, hindi na kailangang banggitin pa si Ramlee. Wala ni isa sa kanila ang naisip na buksan ang kahon na bato. Itinapon ng malaking Polaka ang kahon na bato sa lupa, at automatikong bumukas ang takip ng kahon, na nagpapakita ng dalawang itim na butil na kasing laki ng itlog. Ang dalawang butil na ito ay pinaikli ng sarili kong tunay na chi. Ang bawat isa sa mga ito ay naglalaman ng lakas ng 3 buong puwersang atake ko. Siyempre, mga ordinaryong atake lamang ang mga ito at walang dagdag na mga teknik sa martial arts, ngunit higit pa sa sapat ang mga ito upang harapin ang mga ordinaryong cultivator sa yugto ng paghahati ng dagat. Hanggat mayroon kang kakayahang tamaan siya ng harapan, kahit ang isang cultivator na nasa dakilang perpeksyon ng yugto ng paghahati ng dagat ay maaaring mapatay mo sa isang atake lamang. Nagpakita ang malaking Polaka ng isang mapagmataas na ekspresyon. 6,208. Nagtataka si Terence kung bakit hindi na lang nag-transform ang lalaki bilang tao, kakaiba palang gumamit ng mukha ng Polaka para ipahayag ang napakaraming iba't ibang ekspresyon. Marahil ang pagbabagong anyo bilang tao ay makakaubos ng mas maraming enerhiya niya. Dahil nakakulong ito rito, napakahalaga ng enerhiya nito sa malaking Polaka. Mag-iipon ito ng mas maraming enerhiya hanggat maaari para sa hindi kinakailangang pagkonsumo. 3 beses bawat tableta, hindi ba't medyo kulang pa iyon? Nasa Great Circle of Black Ascension pa lang ako. Kung makakaharap ko ang isang cultivator sa splitting stage ng ganito kalakas, natatakot akong hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong kumilos bago ako mapatay. Dapat bigyan mo man lang ako ng 10 o 20 tableta para protektahan ang sarili ko, di ba? Tuwang-tuwa si Terence. Alam niyang magandang bagay ang Black Pearl na ito. Kaya pa nitong pumatay ng isang cultivator sa tugatog ng splitting stage. Kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong ito para makakuha pa, papabayaan niya ang sarili niya. 10 o 20. Sa tingin mo ba ay towel yan? Makakapaglabas ka lang ng kaunti ng casual. Isa pa, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Sapat na yan kung magagamit mo ito laban sa isang taong nasa yugto ng paghahati ng dagat. Sayang lang kung bibigyan ka pa ng higit. Natawa ang malaking Polaka sa galit. Hindi madaling paikliin ang bagay na ito. Wala pang isa sa 100 bahagi ng tunay na chi ang maaaring paikliin. Kailangan nitong ubusin ang maraming enerhiya at oras para maglunsad ng isang buong puwersang pag-atake. Kumikirot ang puso ng Polaka sa ideyang bibigyan si Terence ng 2 tableta, mas gugustuhin pa nitong patayin si Terence bilang merienda kung gusto niya ng 10 o 20 tableta. Napakaliit mo. Isa lang yang pag-atake sa yugto ng paghahati ng dagat. Mayroon din nito ang pamilya ko. Pakawalan mo ako. Uuwi ako at magdadala ng ilang anting-anting. Mas malakas pa yan kaysa sa itim mong butil. Nakanguso at bulong ni Ryan, ang mga mata ay puno ng paghamak. Mula sa tunog nito, ang epekto ng itim na butil ay katulad ng sa anting-anting ng angkan ng Wang. Mas mataas lang ang antas nito. Casual lang itong sinabi ni Ryan, ngunit imposibleng makawala siya ng anting-anting na kayang pumatay ng isang cultivator na nasa perpektong yugto ng paghahati ng dagat sa isang atake lang.
Kahit na siya ay direktang inapo ng angkan ng Wang, ang isang mataas na uri ng anting-anting na tulad nito ay isang estratehikong mapagkukunan sa angkan ng Wang. Napakahirap itong gawin, at kahit ang mga pangunahing inapo ay hindi makukuha ito, lalo na si Ryan. Ang munting kaibigang ito ba ay isang disipulo ng isang angkan ng mga pormasayon? Hindi simple ang iyong pagkakakilanlan. Gayunpaman, sa iyong lakas, natatakot ako na hindi magiging ganoon kadali para sa iyo na makakuha ng isang anting-anting na maihahambing sa aking buong lakas na atake, hindi ba? Sumulyap ang malaking pulaka kay Ryan. Nakarinig na ito tungkol sa isang pamilya ng anting-anting dati. Tulad ng inaasahan sa isang tandang lalaki mula pa noong unang panahon, mayroon siyang ilang kaalaman. Nag-init ang mukha ni Ryan. Ang mga salita ng malaking pulaka ay nangangahulugan na hindi siya kwalipikado para makakuha ng magagandang bagay mula sa kanyang pamilya. Kahit na ito ang katotohanan, nakakahiya pa rin na mabunyag sa harap ng iba. Matapos paghambingin ang lakas ng magkabilang panig, nadama ni Ryan na wala siyang pagkakataong gumanti sa kanila, kaya nagkunwari na lang siyang hindi ito narinig at hindi ipinahayag ang kanyang opinyon. Siyempre maganda naman ang mga ibinigay sa atin ni Senior, medyo kulang lang ang dami. Kita mo, 3 tayo at 2 beads lang, sino ang kukuha niyan? Kahit wala kang 10 o 20, dapat bigyan mo kami ng 3 para tig-isa lang kami, di ba? Agad na ibinaba ni Terence ang kanyang kahilingan, iniisip na malamang papayag ang pulaka kung hihingi pa siya ng isa. Kayong dalawa ay may hawak na tig-iisa. Hindi natin kailangan ng 3 tao para gawin ito, 2 na. Ngumiti ng may masamang hangarin ang malaking pulaka. Lumalabas na hindi naman talaga balak ng matanda na palayain silang 3. Tila gusto niyang panatilihin ang isa sa kanila bilang bihag. Tama. 2 tao ang gumagawa ng mga bagay-bagay, sapat na ang isang tao. Senior, napaka-maalalahanin mo. Kung gayon, ipadala mo kami palabas. Nagkunwari si Terence na hindi niya naintindihan ang mga sinabi ng pulaka at tinuwanan ito, gusto nitong ipadala sila palabas. Sa simula, gusto niyang makakuha ng mas maraming benepisyo mula sa higanteng pulaka, ngunit ngayon ay gusto na lang niyang umalis sa lalong madaling panahon. Siyempre, kailangan nilang 3 na umalis ng magkasama. Maaari kitang paalisin, pero ikaw ang magdesisyon kung sino ang mananatili. Siyempre, hindi hahayaang makalusot ng ganoon kadali ang pulaka kay Terence. Ngumisi ito at itinanong ang tanong kina Terence at sa iba pa. Isa itong napakasamang hakbang, hindi naman kalabisan ang pagpatay ng 2 Mailakoten sa 3 mandirigma. Ayaw ng pulaka na mamatay ang 3, ngunit sinubukan nitong guluhin ang pagitan nilang 3 at makita ng malinaw ang kanilang relasyon. Napaka-epektibo nito. Tatanggi ako. Paalisin mo kaming lahat, o mananatili kaming lahat. Hindi man lang naisip ni Terence ang tungkol doon at tinanggihan ang pulaka. Hindi niya maaaring hayaang manatili si Ramlee, at si Ryan ay isang kaibigan na kasama niyang dumaan sa hirap at ginhawa, syempre, hindi siya isusuko ni Terence. Hindi naman sa hindi niya ito iniisip, pero dahil sa napakaraming responsibilidad at bagay na nakaatang sa kanyang mga balikat, hindi niya maaaring manatili rito kahit anong mangyari. Ang tanging maaasahan na lang nila ngayon ay ang pangangailangan ng malaking pulaka ng kanilang tulong. Dahil ito ang paraan ng pakikipagtawaran, maaaring may lugar para makipagtawaran. Kung gayon, maaari na kayong lahat na manatili. Kaysa naman paalisan kayo at hindi ako tulungan, mas mabuting kainin na lang namin kayo bilang merienda at busugan ang tiyan ko. Nagkibit balikat lang ang pulaka, dahilan para hindi makapagsalita si Terence. Sinulyapan niya ang 2 itim na butil sa kahon na bato at inisip kung magagamit niya ang mga ito laban sa pulaka, ngunit malamang na hindi ito gagana. Kung maglalakas loob siyang ilagay ang mga ito sa harap ni Terence, tiyak na may paraan siya para mapigilan ang mga ito. Tutal, siya naman ang gumawa ng mga ito. Huwag mo nang isipin yan. Nakita ko na hindi naman masama ang lakas ng iyong espiritual na kamalayan, kaya humingi ako ng tulong mo. Ang pagbasag ng selyo ay nangangailangan ng isang taong may medyo malakas na espiritual na kamalayan. Ang bagay na ito, hindi kayang gamitin ng mga ordinaryong taong may mahinang espiritual na kamalayan.
Walang pakialam na tiningnan ng malaking Polaka si Terence at iniluwa ang isang itim na kono na kasing laki ng palad. Halata na napakahalaga ng mga ito dito at lahat ay nakatago sa katawan nito. Nakakadiri lang talaga iyon para kay Terence, tumatalsik pa rin ang laway nito kung saan-saan, kaya inilagay niya ang mga kamay sa likod niya, sinisiguradong hindi niya ito matatanggap. Walang pakialam ang malaking Polaka. Inihagis nito ang itim na kono sa tabi ng kahon na bato at nagpatuloy, maaaring gamitin ang bagay na ito upang paganahin ang banal na pandama upang basagin ang selyo. Hanggat ginagawa mo ito, kahit sino pa ang manatili rito, makakabalik sila ng ligtas. Paano ako maniniwala sa sinasabi mo? Kung gagawin namin ang ipinangako namin sa iyo at babalewalain mo ang iyong salita, hindi ka namin mapipigilan. Casual na sabi ni Terence habang mabilis na nag-iisip ng paraan para malutas ang problema. Ako lang ang mapagkakatiwalaan mo. Kung hindi ka naniniwala, ituring mo na lang itong panghimagas ko. Wala nang ibang pagpipilian. Pinaikit ng malaking Polaka ang mga mata nito ng mahinahon at walang emosyon, ngunit ang ugali nito ay napakatindi. Alam ni Terence na ang lalaki ay hindi naman kasing tigas ng inaakala niya, kung tutuusin, napakaraming taon na rin mula nang makilala niya ang ilang angkop na kandidato, at hindi siya basta-basta susuko. 6,200 at siyam. Ang mga espiritong halimaw na kanyang nabihag ay maaari lamang gamitin bilang mga suplemento sa enerhiya. Hindi niya kailanman ipinadala ang mga ito para gawin ito. Bukod sa pag-aalala na ang mga espiritong halimaw ay hindi maaasahan, malamang na wala pa siyang nakasalamuhan ng mga espiritong halimaw na may malalakas na pandama ng banal. Mayroon ding mga spirit beast na may malakas na divine sense, ngunit ayaw nilang ipagkanulo ang spirit beast clan at sumuko sa Polaka. Kaya, si Terence at ang dalawa pa ang mga kandidatong inaabangan ng Polaka. Sa kasamaang palad, wala itong silbi kahit alam pa ito ni Terence. Matigas ang tingin ng malaking Polaka. Kung gusto talaga nitong makipag-away sa kanila, hindi nito kailangang patayin silang tatlo. Kailangan lang nitong ay pakulong sila. Pagkatapos ng mahabang panahon, kailangan ng pumayag ni Terence. Marami pa siyang kailangang gawin, at hindi ito maaaring ipagpaliban ng matagal. Terence, mananatili akong bihag. Inabot ni Ramlee ang kamay ni Terence at marahang sinabi ang kanyang desisyon. Mula sa pananaw ni Ramlee, mas makabubuti para sa kanya na manatili rito kaysa mahuli ang lahat dito. Siya naman ang pinakamahina sa kanilang tatlo, at mas malaki ang tsansa niyang matapos ang misyon ng Polaka kung hahayaan niya sina Terence o Ryan na gawin ito. Kahit hindi niya matapos ang misyon, basta't ligtas si Terence, sulit naman. Isa pa, maaaring hindi siya malagay sa panganib kung mananatili siya rito. Hanggat matatagpuan ni Terence si Zhang Liju, sa impluensya ng banal na doktor at ng Diyos ni Dan, ang mga matatandang halimaw mula sa mga sinaunang maharlikang bahay ay magbibigay sa kanya ng kaunting mukha, at mas malaki ang posibilidad na mailigtas siya. Hindi kita papayagang manatili rito ng mag-isa. Hindi tayo aalis hanggat maaari. Kung gusto ng senior na ito na makahanap ng makakabasag ng selyo, kailangan niyang maghintay pa ng ilang libo o kahit 10,000 taon. Nagngingit-ngit si Terence at itinaas ang kanyang ulo, malamig na nakatitig sa malaking Polaka. Imposibleng mapilitan niyang manatili si Ramlee. Sa totoo lang, naisip ni Ryan na mas makabubuti para kay Ramlee na manatili. Isa siyang mahinang babaeng alchemist, at wala siyang ginagawa kahit na nasa panganib siya. Perpekto siya bilang isang bihag, at wala siyang gaanong silbi kung lalabas siya para sa isang misyon. Siyempre, hindi niya masasabi iyon. Dahil iginiit ni Terence na silang tatlo ay iisa, naramdaman niyang kailangan niyang magpasikat. Kuya Linford, bakit hindi na lang ako manatili rito? Pwede kayong lumabas ni Miss Ram at tapusin ang mga gawain ninyo sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay malaya na ako, taos-pusong sabi ni Ryan. Hindi siya nag-aalala na papayag si Terence. Bagamat hindi sila nagtagal magkakilala, alam niya ang personalidad ni Terence. Habang sinasabi niya ito, lalo siyang hindi susuko. Umiling si Terence ng mariin, Kuya Wang, wala ka nang kailangang sabihin pa. Wala ni isa sa atin ang mananatili rito ngayon.
O pwede tayong lahat na manatiling magkakasama, at tayong tatlo ay sabay na uusad at atres. Magaling! Kayo talagang mga tao ay mapagmahal at matuwid. Nakahinga ako ng maluwag. Dahil handa ang batang ito na manatili, gagawin niya ito. Huwag kayong masyadong mahaba ang sasabihin, sabihin ninyo pa at kakainin ko na siya agad. Itinuro ng malaking Polaka si Ryan at nagdesisyon. Natulala si Ryan. Bakit hindi sumunod sa mga patakaran ng malaking palakang ito? Ang unang nagboluntaryong manatili ay si Ramlee, ha? Bakit ako ang pinili nito? Kung hindi ka sumasang-ayon, kumain ka na, sino ang tinatakot mo? Medyo natatakot na talaga ako ngayon. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, hindi niya alam kung paano magre-react sa ganoong kalabisan na banta. Kung sinabi ng Polaka na gusto nitong kainin si Terence, maaari pa rin siyang lumaban, ngunit si Ryan na iyon ngayon. Nagatubili si Terence, natatakot na baka ang maling desisyon ay makapatay kay Ryan. Kuya Linford, huwag ka nang magatubiling pa. Dito na lang ako. Lumabas kayo at iligtas ako sa lalong madaling panahon. Gusto nang umiyak ni Ryan ngunit walang luhang lumabas. Lunukan na lang niya ang galit at patuloy na humihiling na manatili. Ayaw niyang pilitin ni Terence silang tatlo na magsama-sama sa gitna ng matinding init ng ulo. Siya talaga ang magiging panghimagas ng Polaka kung ganoon. Kuya Wang. Kung mananatili ka, 70% ang tsansa mong mamatay. Hindi umiwas si Terence sa usapan, kaya pa ngang makinig ng mga mensahe ang Polaka, kaya hindi mahalaga kung ano ang sinasabi nito. Hanggat may pagkakataong mabuhay, mas mabuti na iyon kaysa mamatay ngayon. Brother Linford, kahit na gusto mong sumugal, maaaring hindi na mas ligtas kaysa manatili rito. Ikinumpas ni Ryan ang kanyang kamay. Napagdesisyonan na ang bagay na ito, kaya binitawan na niya ito. Mayroon pa akong ilang mga anting-anting para sa pormasayon dito na hindi pa napipino. Maaari mo itong gamitin kung itatago mo ang mga ito. Hindi tumayo si Terence at kinuha ang 4 na anting-anting na jade. Naantig siya, si Ryan ay isang mabuting kaibigan nga. Hindi lang siya humiling na manatili, kundi ibinigay pa niya rito ang kanyang mga anting-anting. Gagantihan niya ito sa ginawa niya ngayon kung may pagkakataon siya. Kapatid na Linford, ito ay isang direct INO 10,000 mile teleportation talisman. Sa bawat pagkakataong ito ay na-activate, maaari ka nitong i-teleport ng 10,000 milya ang layo. Ang isang anting-anting ay maaaring i-activate ng 8 beses. Ang iba pang 3 ay mga offensive talisman ng Earth-splitting stage. Sa bawat pagkakataong ito ay na-activate, maaari itong maglusad ng isang atake ng Earth-splitting stage. Iniwan niya ang bid para sa iyo upang harapin ang mga eksperto ng si-splitting stage. Para sa ordinaryong Earth-splitting stage, maaari mong gamitin ang aking anting-anting. Detalyadong paliwanag ni Ryan kay Terence. Hindi lamang niya tinutulungan si Terence, kundi tinutulungan din niya ang kanyang sarili. May pagkakataon lamang siyang makatakas kung buhay si Terence. Gusto talaga ni Ryan na ipaalam ni Terence sa kanyang pamilya, ngunit hindi niya magawang magsalita ng kahit ano sa harap ng Polaka. Napabuntong hininga na lang siya at sinabi ang kailangan niyang sabihin. Gayunpaman, agad na nakaisip si Ryan ng ibang paraan. Kung gagana ito, baka makaalis siya rito. Kapatid na Wang, huwag kang mag-alala. Babalik talaga ako para iligtas ka sa lalong madaling panahon. Iningatan ni Terence ang Jade Talisman, at ilang beses na nakipagkamay kay Ryan dahil sa pagkakasala. Hindi niya inaasahan na sasamantalahin ni Ryan ang pagkakataong ito para isulat ang salitang instant sa palad ni Terence habang patuloy itong nagsasabi ng ilang madamdaming salita. Medyo nagulat si Terence, pero hindi niya ito ipinakita sa mukha. Patuloy siyang umakto na parang isang mabuting kapatid kay Ryan, at naintindihan niya ang ibig sabihin ni Ryan. Hindi ginamit ni Ryan ang kanyang kakayahang mag-teleport simula nang pumasok siya sa illusion fog space. Sa teorya, imposibleng malaman ito ng malaking Polaka. Kaya nang buksan ng malaking Polaka ang siwang at paalisin sina Terence at Ramlee, ginamit ni Ryan ang pagkakataong mag-teleport palayo. Napakataas ng antas ng tagumpay.
Ayaw niyang makipagtulungan sa kanya si Terence, pero gusto niyang ipaalam dito ang tungkol sa sitwasyon para hindi siya magkamali ng intindi at isipin na gusto ni Ryan iwan si Terence rito dahil sa kanya. Bahagyang tumango si Terence kay Ryan matapos maintindihan ang sitwasyon, at sinabihan itong huwag galala. Para maiwasan ang anumang gulo, ayaw nang humingi pa ng anumang benepisyo ni Terence. Gusto niyang magbukas ng daan ang malaking Polaka sa lalong madaling panahon. Senior, kung gayon ay maghahanda na tayong dalawa para umalis. Pakibuksan po ang daanan. Nagpakita si Terence ng pag-aatubili na humiwalay kay Ryan, at kinausap lamang ng seryoso ang Polaka nang hindi na niya ito matiis. 6,210. Nasa bag na ni Terence ang Black Pearl at ang itim na kono sa lupa. Handa na ang lahat, at maaari nang umalis si Terence sa lugar na ito. Sige, inumin mo itong 2 tableta, at palalayasin kita agad. Inihagis ng malaking Polaka sa kanya ang 2 asul lilang tableta. Sa pagkakataong ito, hindi na ito niluwa mula sa bibig nito. Mabuti na lang at hindi naman ito gaanong kasuklam-suklam. Lason. Senior, iiwan mo ba ang mga kasama natin at lalasunin mo pa kami? Nanlamig ang mukha ni Terence habang ibinabalik niya ang mga tableta sa lalaki. Gayunpaman, sa sandaling magpakita ng mga senyales ng pag-ikot ang 2 tableta, ang mga ito ay tumigil sa ere. Malinaw na hindi babawiin ng malaking Polaka ang mga bagay na inilabas nito. Huwag kang maging walang utang na loob. Hindi ito ordinaryong lason. Isa rin ito sa mga life-saving card na ibinigay ko sa iyo. Pagkatapos mong kunin ito, kapag nakatagpo ka ng panganib, automatiko itong mag-a-activate ng depensa para labanan ang atake ng isang eksperto sa paghahati ng dagat. Katumbas ito ng pagkakaroon ng dagdag na buhay. Hindi ka ba natatakot na hindi mo magagamit ang ataking ibinigay ko sa iyo? Wala nang magiging problema ngayon, di ba? Tumawa ang Polaka habang nakatingin kay Terence ng may kumpiyansa. Lason man o hindi, naniniwala si Terence na ang pagkakataong ito na iligtas ang kanyang buhay ay sapat na para maantig siya. Isa pa, hindi niya nasa kanya ang desisyon kung iinuman niya ang gamot o hindi. Kumunat ang kilay ni Terence. Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Naniniwala siyang hindi siya magsisinungaling sa malaking Polaka. Ang pagkakataong harangan ng isang atake mula sa isang si Rift Realm Master ay sulit nga sa banta ng lason. Hindi nila alam kung gaano kalakas ang lason, pero sina Terence at Ramlee ay parehong master sa medisina at alchemy. Maaaring kaya nilang alisin ang lason sa Polaka. Sa unang tingin, tila wala naman silang nawala. Sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi nakakalason ang tabletang ito. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hangga't ayaw kitang patayin, hindi kailanman ilalabas ang lason sa tableta. Ito ay dahil may bakas ng aking banal na pandama dito. Hindi lang ito para sa pagpapakitang gilas. Pakiramdam ng malaking Polaka ay kontrolado na ang lahat at walang itinago kina Terence at Ramlee. Sinabi nito sa kanila ang sikreto ng tableta. May kaunting diwa ng iyong banal na pandama sa loob. Hindi mo naman pwedeng gamitin yan para agawin ang isang katawan sa isang kritikal sandali, di ba? Malamig na ngumiti si Terence. Masyado na siyang maraming beses na nasaksihan na sinapian. Kung talagang gusto ng Polaka na gawin iyon, parang hihingi na lang ito ng kamatayan. Pero naroon pa rin ang orihinal na katawan ng malaking Polaka, at hindi iyon babagay sa isang mababang antas na taong nagsasanay. Nagpapanggap lang si Terence. Masyado kang nag-iisip. Ang hina-hina ng katawan mo. Ayoko ngang angkinan ang mga katawan mo. Mas mahalaga na protektahan ka sa mga kritikal na sandali, at sa pamamagitan lamang ng kaunting banal kung pandama ay makokontrol mo ang mabubuting bagay na ibinibigay ko sa iyo. Hindi ang itim na butil at itim na kono na kalalabas lang ng malaking Polaka ang tinutukoy nito, kundi ang isa pang supot na tela. Naisip ni Terence na ang Polaka ay mapagbigay. Wala siyang anumang kondisyon, ngunit handa ang Polaka na kumuha ng mga bagay isa-isa. Sino ang mag-aakala kung ano ang mangyayari kung mayroon siyang ilang mga kondisyon? Ano ito? Kinuha ni Terence ang bag at sinuri ito gamit ang kanyang spirit sense. Natuklasan niya na mayroong 20 maliliit na spirit beast sa loob.
Sila ang mga kamilya na nakasalubong niya sa tabi ng lawa. Bagamat maliit ang mga spirit beast na ito, ang kanilang opensibong kapangyarihan ay medyo malakas. Kung mahigit sa 20 sa kanila ang sabay-sabay na umatake, sapat na ito para magdulot ng pagbabago sa dami. Kaya pa nilang makipagtulungan sa isang eksperto sa yugto ng paghahati ng dagat. Maswerte silang tatlo na mabilis tumakbo at nakapasok sa lawa nang nasa pampang sila. Kung hindi, magiging abo na sana sila sa isang iglap kung napapaligiran sila ng 800 espiritong halimaw. Ito ay isang maliit na bagay na ginawa ko noong ako'y nababagot. Bibigyan kita ng ilan para protektahan ang iyong sarili. Pagkatapos mong inumin ang 2 tabletang ito, magkakaroon ka ng kaunting banal na pandama sa iyong katawan, at mas magiging madali mong makontrol ang maliliit na bagay na ito. Sapat na ako sa iyo, di ba? Ngumisi ang malaking Polaka. Ito ay pamumuhunan upang matagumpay na matapos ni Terence at ng iba pa ang misyon. Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng mga espiritong halimaw na ito? Napaangat si Terence ng ulo, natigilan. Naisip niya na ang maliliit na espiritong halimaw na ito ay pawang mga natural na anyo ng buhay sa espasyo ng ilusyon. Hindi niya inaasahan na ang mga ito ay mga puppet na ginawa ng malaking Polaka. Kung pag-iisipan kong mabuti, totoo nga. Kung sila nga ay mga anyong buhay mula sa ilusyonaryong espasyo ng hamog, matagal na sana silang kinain ng malaking Polaka bilang pagkain o enerhiya. Paano nangyaring napakarami nila ang pag-alagala sa lawa? Sa wakas ay naunawaan na ni Terence kung bakit hindi natatakot ang spirit beast sa kanyang conscious vortex, wala itong kahit anong espiritu. Gaano man kalakas ang vortex, hindi ito gagana kung walang espiritu. Ginawa ko lang ito para sa kasiyahan kapag naiinip ako. Hindi naman ito malaking bagay, pero halos hindi ito sapat para magamit mo sa pagtatanggol sa sarili. Ang dami ko nang sinabi hindi para pilitin kang uminom ng mga tableta ng kusa, kundi para ipaalam sa iyo kung ano ang ibinigay ko sa iyo. Tungkol naman sa mga tableta, gusto mo man o hindi, kailangan mong inumin ang mga ito maliban na lang kung gusto mong makitang mamatay ang batang ito sa harap mo. Hindi pinilit ng Polaka si Terence na kainin ang tableta, pero ang pagbabante sa kanya gamit ang Ryan ay hindi naiiba sa pagsukal sa kanya. Tumangala si Ryan sa langit sa anggulong 45 degrees, walang imak at umiiyak. Bakit mo ako kinaladkad palabas para magsalita kung tahimik lang naman akong nagpapanggap na gwapong lalaki nang walang sinasabi? Nararapat ba na ang mga gwapong lalaki ay madiskrimina? Maaari pa ba tayong magsaya ng magkasama sa hinaharap? Hindi nagatubili si Terence at inihagis ang isa sa mga tableta sa kanyang bibig. Gaano man kalakas ang spirit sense ng Polaka, bahagi lamang iyon ng kanyang kakayahan. Hindi takot si Terence sa spirit sense. Hindi niya matalo ang Polaka, pero ayos lang ito sa spirit sense na ito. Tungkol naman sa lason, kung gusto ng Polaka na umasa sa kanila para masira ang selyo, hindi agad yumapekto ang lason. Ano man ang mangyari, kinailangan itong kainin ni Terence. Matapos makitang ininom ito ni Terence, ininom din ni Ram ang isa pang tableta ng walang pag-aalinlangan. Di nagtagal, nakaramdam ang dalawa ng kakaibang pakiramdam ng espiritu sa kanilang mga katawan. Mabuti na lang at hindi sinubukan ng espiritong ito na pumasok sa kanilang karagatan ng kamalayan, ngunit nanatili itong tahimik sa kanilang dantian kasama ang lason. Nakain mo na ang lason, at nakikita kong marami kanyan sa labas. Bakit hindi mo na lang kami bigyan pa para protektahan ang aming mga sarili? Mas makakabuti kung matutulungan ka naming buksan ang selyo. Paano? Itinaas ni Terence ang kanyang kanang kamay at inalog ang supot, sinusubukang kumuha ng mas maraming spirit beast. Ang kanilang iisang target na atake ay maaaring umabot sa unang yugto ng paglikha ng lupa, at maaari silang magpakawala ng daan-daang atake ng sabay-sabay. Ang kanilang kabuoang kapangyarihan ay maihahambing sa huling yugto ng paglikha ng lupa. Kung makakakuha siya ng 2 o 300 sa mga ito, kahit ang piling hukbo ng angka ng mga espiritong halimaw ay maaaring hindi makalaban sa kanila. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.